Charo Santos nagbigay pugay kay Nora Aunor. Si Charo Santos Concio, dating ABS-CBN President, ang panghuli sa tatlong nagbigay pugay para kay national artist Nora Aunor. Kaugnay pa rin ito ng State Neurological Service para sa yumaong superstar ng Philippine Cinema na ginanap sa Manila Metropolitan Theater ngayong Lunes, April 22, 2025. Ipinakilala si Charo bilang kaibigan, tagahanga at katrabaho ni Nora. Isang self-confessed Noranian si Charo bago pa man pumalaot sa mundo ng showbiz. Sa kanyang talumpati, ibinahagi niya kung paano niya sinubaybayan ang makulay at maningning na buhay ni Nora. Umabot sa puntong may ginera pa siyang kaklase na nanlait daw kay Nora. Ani ni Charo Santos, walang himala, pero mayroong nag-iisang Nora. Ang kanyang tunay na buhay ay isang pagpapatunay na walang imposible, kahit para sa isang bata na nagtitinda ng tubig at mani sa riles ng tren. Ang kanyang tunay na buhay ay nasasalamin sa buhay ni na Elsa, Corazon, Delia, Flor, Contemplacion at marami pang iba. But Nora Aunor was even bigger than all her roles. Higit pa sa mga karakter na kanyang binigyan ng buhay, binigyan niya ng buhay ang pangarap ng milyong-milyong Pilipino. Kahit saang probinsya ka manggaling, anumang hirap mo, Nora gave millions of Filipinos the most important gift, hope, pag-asa. Kung kaya ni Ate Guy, kaya ko rin. Kabilang ako sa mga Pilipino na nakita ang sarili nila kay Nora. Una kong nakita si Nora sa telebisyon sa Tawag ng Tanghalan. Noon pa man, nabighani na ako sa kanyang boses at sa kanyang presensya, sa kanyang ganda. Hindi pa man alam ng bansa na siya ay magiging isang phenomenon. To me, she was not just a star, she was our superstar. Siya noon 14 years old, ako ay magdo-12 pa lang at tulad niya, isa din akong probinsyana. Hindi ko pa tiyak kung ano ang gusto kong marating sa buhay. Ang sinigurado lang ako noon ay isang die-hard Nonarian ako. Kami ng kapatid kong si Malu ay may makapal na scrapbook ng mga litrato ni Guy. Tinatabi namin ang mga baon namin para lang may pambili ng comics, magazines at mga pictures niya na nabinibenta sa bangketa ng Avenida Rizal. Wala kaming pinapalampas na issue. Minsan nagagalit ang mga magulang namin dahil bawal ang comics sa bahay at imbis daw na magbasa ng libro, ang binubuklat namin ay mga scrapbook at mga comics. Kaya tinatago namin ang mga ito sa ilalim ng kama at kapag tulog na silang lahat, kinukuha namin ang flashlight at paulit-ulit na binabasa ang mga article tungkol sa aming superstar. At syempre, pag may pelikula si Nora, pipila kami kahit alas 8 pa lang ng umaga, kahit siksikan at kahit standing room only. Invested kami sa kanya. Kinikilig kami sa love life niya, naiiyak sa mga pinagdadaanan niya, nagagalit kapag may naninira sa kanya. Minsan sa eskwelahan, mayroon akong kaklase na sinabihang hindi daw bagay mag-artista si Nora dahil siya daw ay maitim. Alam nyo na ang nangyari. Ginera ko ang kaklase ko. Walang poise-poise, bawal magsabi ng hindi maganda ang aking superstar. At milyon-milyon kaming katulad ko para kay Nora. Tuwing may mga pagkakataon na paglabas niya sa mga TV shows at iba pang mga personal appearances, dagsaan lahat kaming mga fans na kilig at mangyak-ngyak kasi nakita namin si Nora, nakangiti at kumakaway. May mga fans na umaakyat ng bakod, hinihimatay, nag-aalay ng kwintas ng sampagita hanggang wala nang makita sa leeg ni Nora. Ang naging mahalaga sa kanya ay ang kanyang dedikasyon sa kanyang craft dahil yun ang kanyang sukli sa pagmamahal ng kanyang mga tagahanga. Napapanood natin siya hindi bilang isang artista kundi isang tunay na tao sa mundo ng kanyang karakter na ginagampanan. Hindi siya takot magpakita ng kahinaan, hindi siya takot pumangit, maaari ring hindi takot sa sasabihan ng mga kritiko o detractors. Binibigay niya ang lahat. Si Nora nga daw ang nagpauso ng mata-mata acting. Mata pa lang, patay ka na.
Iyan ang bahagi ng pagpupugay ni Charo Santos kay Nora Honor.